Oo, sa Kasi tingin ko na rin talaga. Yes. Di ba umamin siya? Oo. Na meron siyang pagkukulang. Pero ikaw ba, bilib ka kay PBBM ngayon? Ay, sobra. Kasi di ba yung umamin siya, yung umamin na lang siya na meron siyang mga naging pagkukulang. Sabi ko, hindi ako nagkamali na binatikos ko siya. Kasi lahat ng sinabi niya, yun yung pinabatikos ko sa kanya. Okay, oo. Asan yung housing mo, ilang taon na. Yung tourism mo, walang project. Yung DOTR mo, si Bautista, anong tsura ng airport. Oo nga. Binago niya lahat yan. Sabi ko, ay, babalik ang charm nito. Nung ginawa niya yun, bumalik na naman yung magic ni BBM. Pogi na naman, pumogi, no? Saka ngayon na uli yung pag nakita mo siya, kikilabutan ka na uli. Ah, talaga? Dati, mabibisit ka ako, nabibisit ako dyan eh. Oo, ngayon, kilabutan na ako sa kanya pag nakikita ko siya. Kasi ako nga rin eh, si Attorney Claire, when I was monitoring her before, bago pa siya mag-USEC, more on, ano naman siya, neutral, pero more on nagki-criticize din sa parang ganun. Pero ngayon, nung in-interview ko si Attorney Claire, bilib na bilib daw siya kay PBBM eh. Yung work ethics ni PBBM, yung pagiging hands-on, talagang okay din. Kung ano yung sipag niya nung nangampanya siya dati, nung 2022, ganun siya kasipag ngayon. Oo. Gumigising na maaga, nawala na yung mga lakad-lakad niya. Ba't si Digong naman masipag din nun ah? Alas 2 ng umaga gumigising yun. Sa gabi nagpapag-cabinet yung meeting, minsan nga replay pa yun eh. Naka-record lang yun eh. Ay, Mami Peps, wait lang. May tanong ako. Pwedeng, anong balita kay TP? Nag-aaral. Kailan parang pag-graduate na kasi siya eh. Kailan ba graduate niya? Kasi di ba 4 years? 3 years na siya eh. 22 siya nag-start. Oo. Kasi 25, 3 years na siya eh. Okay. So, malapit na siya graduate. Next year. Pwede na siyang ipwesto kapag bumalik siya. Kasi nung una, hindi siya naman graduate kaya hindi siya napapwesto talaga. Anong ano niya? Ang ano ba target sa ano siya? Economics siya, yung math ang ilan niya eh. Okay. Nag-ano siya sa math, economics yata siya, gano'n. Yun ang pinopost niya, puro computation, kung maintindihan. Pero matalino naman din yun eh, no? Oo, UPCTP eh. Mami Pebs, anong ano mo dyan? Anong plano mo dyan ngayon? Actually, sa totoo lang, yung totoo, hindi naman ako pakakauwi na. Ang INC naman, hindi naman mawawala yan eh. Pwedeng mawala si Sara, pwedeng mawala mga Duterte, pero ang INC hindi. At saka yan, hindi yan tumitigil. Kung may nakikinig man sa aking INC member, alam niyo yan. Hindi tumitigil. Oo, hanggat hindi niyo napapatumba yung naglalabas ng mga kabalastugan. Si nga, hindi nila tinigilan eh, di ba? Yung kulto. Oo. Yung stand-up comedian, nung nakita yung nahuling suspect, ano siya? INC. Yan lang, no? Pero lagi kang mag-iingat ha. Oo. Sino saka pang naiintindihan ko yun. Naiintindihan ko yung ibang vloggers hindi nila ma-share or masabi yung katulad nung dinalabas kong mga eksena. Kasi nandyan kayo eh. Huwag nyo talagang sasabihin at ilalabas dyan dahil hindi kayo titigilan. Mape-persilapid kayo. May ka ba? May research ka ba kay Bantag? Alam ko hawak nila ng INC. Silang nagtatago. INC si Bantag eh. Puro INC, di ba? Tapos ang pinatay niya si Ka-Percy, INC rin. Okay. Kaya ako nag-focus sa kanila. Sabi ko, parang iba to ha. Hanggang sa nalaman ko na, 2 general na active ngayon, nasa DND, INC rin, tapos yung isa sa National Security, NSC, INC pa din. Tapos kung saan nakakulong yung kapatid ni Eduardo Manalo, yung pinakabantay, INC din.
Sabi ko, shit, nataniman na pala lahat. Kaya pala sinasabi nila na ang nagpapatakbo ng Pilipinas ay INC. Okay. Kaya pala, no? Kaya, Mami Pebs, no? Kaya pala, kung i-analyze ko dun sa mga sinabi mo, kung kaya pala kahit 'di ba yung black voting nila hindi na ganun ka-powerful pero nilalapitan pa rin sila ng mga politician, maybe alam din nila kung gaano ka strong pa rin yung INC pagdating sa mga connection. Oo, malaki may tutulong lalo na sa mga mayors. Lalo na kung yung kunyari Manila lang, Manila ang daming INC diyan. Quezon City lalo, maraming INC diyan. Pero kung bibilangin mo yan, magkakaisa ang mga Katoliko. Kaya nananawagan ako sa Katoliko Hanggang kailan nyo idilat ang mata nyo kapag INC na ang mas mataas na religion sa Pilipinas, tapos tayo na yung sumusunod lang sa kanila. Yung sila yung unang mapapapasok sa trabaho bago tayo ang kunin. Yan ba yung gusto nyo? Gumising kayo. Sabi ko, sa Nazareno na lang, kaya nyo yung talunin yung INC Sa dami ng deboto ng Nazareno Ngayon, lumalaban naman sila na. Marami na rin nagising. Hindi ko talaga tinigilan. I think maganda rin kasi yan yung nangyari ngayon and I think marami ring mga INC na kita mo, hindi sila sumasama sa rally ngayon. Kasi nag-iingat sila. Kasi marami kaming nailabas. Oo. Grabe. Eto Sarah, makinig ka. Ayan. Kulong. Yung People's Rally nyo, maski sa INC, kahit na ikaw pa Eduardo, makinig ka. Nung People's Rally nyo, nakiusap ka, Kulong, sa INC na sumama sila. First time in the history, hinindian kayo. Yun. Okay. Hinindian sila. Sumunod, mga ilang oras, si Sarang nagpunta. Hinindian pa rin. Okay. Pero yung malawakang rally, hindi sila sumama. Ang eksena doon, kung bababa ang militar, sila Browner. Naka-ready na silang lumabas. Hindi bumaba. Pero di ba yung may mainit ng balita ngayon, yung junta na kung saan tinatawag nila and isang malaking religious group ang kung saan maglalabas ata ng 500,000 na miyembro. Sila yun. Meron din kasamang JIL doon kasi si Joel, di ba? Nasama doon sa listahan ng mga nagnakaw, which is totoo naman. So, totoo naman kasi alam mo, laging lumalabas pangalan niya Hindi. Tinira ko yung JIL. Maraming members ng JIL ang nag-message sa akin. Please po, huwag niyo na pong idama yung religion namin. Kahit si Joel na lang po. Kasi hindi po alam ng mga tao namin yan. Ng mga tao. Nakiusap sila ng maayos. Oo nga naman. Kung hindi alam ng mga nasa ibaba, most probably kawawa naman sila.